Tahimik ang buong sementeryo. Libu-libong tao ang nakapaligid sa gintong kabaong. Ngunit sa gitna ng pag-iyak at panalangin, isang munting boses ng 9 na taong gulang na batang babae ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya patay, sigaw ni Maya habang tumatakbo papunta sa kabaong. 3 salita lang ang kailangan niya para baguhin ang lahat. 3 salita na magpapahinto sa libing ng pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Mainit ang sikat ng araw ng umaga na iyon sa Manila Memorial Park. Halos walang ulap sa kalangitan. Para bang kahit ang langit ay gusto ring masilayan ang huling paalam sa isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang babae sa buong bansa. Si Donna Esperanza Villarosa Santiago, ang babaeng binuo ang imperyo mula sa wala, ang babaeng naging inspirasyon ng libu-libong Pilipino, ay nakahimlay na ngayon sa isang gintong kabaong na pinalamutyan ng libu-libong puting rosas. Ang buong lugar ay tila isang dagat ng itim na dami. Mga politiko, mga negosyante, mga artista, at mga ordinaryong tao na tinulungan ni Donna Esperanza sa kanyang mahabat makabuluhang buhay. Lahat sila ay nandoon upang magbigay ng huling galang. May mga camera crew mula sa iba't ibang network, mga reporter na nagbabalita ng live updates, at mga security guards na nakapaligid upang panatilihing maayos ang programa. Sa harap ng kabaong, ang pamilya Santiago ay nakaupong tahimik ngunit halata ang bigat ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Si Don Ricardo Santiago, ang asawa ni Donna Esperanza sa loob ng 45 taon, ay nakaupo sa unahan. Ang kanyang mga mata ay namumula at walang buhay. Katabi niya ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Miguel, Sebastian, at Rafael. Lahat ay nasa hustong gulang na at may kanya-kanyang pamilya. Ang mga apo ni Donna Esperanza ay nakapaligid din. Lahat ay tahimik at malungkot. Pero sa likod ng malaking puno ng akasya, may isang batang babae na nakatayo. Si Maya Reyes, 9 na taong gulang, payat, may mahabang itim na buhok na nakatali sa magulong ngunit simpleng ponytail. Suot niya ang kanyang pinakamahusay na damit, isang simpleng puting blusa at itim na palda na hiniram lang sa kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gintong kabaong, at sa kanyang maliit na dibdib ay may kumakabog na puso na puno ng takot, pag-aalinlangan, at desperasyon. Hawak ni Maya ang kanyang lumang bag na may daladalang mga gamot, at isang lumang notebook. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Ilang araw na rin siyang nag-iisip kung paano niya sasabihin ang katotohanan, kung paano niya pipigilan ang libing na ito. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Siya ay isang walang-wala, isang batang ulila na namumuhay sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang lola sa Tondo. Sino ba naman siya para kontrahin ang desisyon ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? Ngunit alam niya ang totoo. Nakita niya. Naramdaman niya. At hindi niya maaring payagan na itanim ng buhay ang isang tao. Ang kwento ay nagsimula 3 linggo bago ang araw na ito. Si Maya ay regular na nagpupunta sa Manila General Hospital. Hindi dahil siya ay may sakit, kundi dahil ang kanyang lola, si Lola Dolor, ay mayroong chronic kidney disease at nangangailangan ng regular na dialysis. 3 beses sa isang linggo, inaalalayan ni Maya ang kanyang lola papunta sa ospital. Kahit na alam niyang kulang na ang kanilang pera, kahit na alam niyang wala na silang may ibenta pang kahit ano. Isang hapon, habang naghihintay si Maya sa labas ng dialysis center, napadaan siya sa isang pribadong kwarto sa 2nd floor. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at narinig niya ang mabilis na usapan ng 2 lalaki sa loob. Sigurado ka bang walang makakaalam? Tanong ng una. Sigurado. Ang certificate of death ay nandito na. Ang mga papeles ay kumpleto. Sa tingin ng lahat, cardiac arrest. Sagot ng pangalawa, isang boses na mas matanda, mas awtoridad. Pero buhay pa siya, Doc. Nananatili ang vital signs niya. Ang unang lalaki ay mukhang nag-aalangan. Wala nang pag-asa iyan. Permanent vegetative state. Mas mabuti pa na tapusin na natin ito. Ang pamilya ay naghihintay na sa mana. At tayo, makakakuha rin ng ating bahagi. 50 milyon, hindi ba? Kapalit lang ng maliit na signature sa certificate. Napasinghap si Maya. Ang kanyang maliit na katawan ay nanlamig. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Sinusubok niyang tumingin sa loob ng kwarto, mula sa maliit na butas ng pinto. Nakita niya ang 2 lalaki. Isa ay mukhang doktor na nakasuot ng puting lab coat. Ang isa ay naka-expensive na suit, mukhang abogado o business executive. At sa kama, nakahiga ang isang matandang babae. May mga tubo sa kanyang katawan, may mga monitor sa gilid. Ang babae ay walang kilos, ngunit makikita sa monitor na may heartbeat, may brain activity kahit napakaliit. Kailan ba ang scheduled na funeral? Tanong ng lalaking nakasuit.
Sa susunod na linggo, pagkatapos naming i-declare na patay, dadalhin siya sa funeral home. Doon, memorial viewing lang, closed casket dahil sa kagustuhan ng pamilya. Walang makakakita. Walang mag-alinlangan, paliwanag ng doktor. Perpekto. Ang mga anak ba'y alam? Si Miguel at Sebastian. Sila ang nag-utos. Si Rafael, ang bunso, ay wala sa bansa kaya hindi niya alam ang plano. Pero siya ay minority lang sa boto. Ang dalawa ay may kontrol sa lahat. Maya ay nanginig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Mabilis siyang bumalik sa dialysis center. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Sino ang babaeng iyon? Bakit nila gustong patayin? Ano ang gagawin niya? Nang gabing iyon, umuwi si Maya at hindi makatulog. Kinaumagahan, bumili siya ng dyaryo gamit ang kanyang baon. At doon niya nabasa. Front page. Malaking headline. Business icon Doña Esperanza, Villarosa Santiago passes away. AT-72. Ang litrato ng babae sa dyaryo ay siya mismo, ang babaeng nakita ni Maya sa hospital bed. Ang balita ay nagsasabing si Doña Esperanza ay namatay dahil sa cardiac arrest sa kanyang tulog, tahimik at mapayapa. Ang buong bansa ay nagluluksa. Ang funeral ay nakatakda sa susunod na linggo. Ngunit alam ni Maya ang totoo. Hindi cardiac arrest. Hindi natural na kamatayan. Isang masamang plano. Isang mabangis na pagtataksil ng sariling mga anak para sa pera at kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Maya na magsalita. Pumunta siya sa pulisya, ngunit tinawanan lang siya. Batang pasaway, umuwi ka na. Huwag kang magsasabi ng katang-isip. Sinubukan niyang pumunta sa mga ospital administrator. Ngunit hindi siya pinapansin. Sino ka ba? Wala kang ebidensya. Umalis ka na bago ka pa namin isumbong sa magulang mo. Walang naniwala. Walang nakikinig. Siya ay isang bata lang. Isang mahirap na bata mula sa tondo. Walang kapangyarihan. Walang koneksyon. Walang boses sa mundong kontrolado ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ngunit hindi sumuko si Maya. Bumalik siya sa ospital, nagtago sa mga sulok, nakinig sa mga usapan. Nalaman niyang ang katawan ni Donna Esperanza ay inilipat na sa funeral home 3 araw bago ang libing. Nalaman din niya na sarado ang kabaong at walang pinapayagang makakita sa katawan. Isang gabi, 5 araw bago ang libing, pumunta si Maya sa funeral home. Maliit lang ang lugar at dahil gabi na, kaunti lang ang tao. Nagtago siya sa banyo, naghintay hanggang sa magsara ang funeral home. At nang tahimik na ang lahat, lumabas siya. Sa madilim na silid, lumapis siya sa kabaong. Ang gintong kabaong ay nagniningning kahit sa dilim. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang takip. At nang bahagyang bumukas ito, nakita niya si Doña Esperanza. Nakahiga. Walang kilos. Ngunit, nang lapitan ni Maya ang kanyang lig, naramdaman niya ang mahina ngunit nandoon na pulso. Nang ilapit niya ang kanyang kamay sa ilong ng matanda, naramdaman niya ang mahina ngunit umiiral na paghinga. Buhay. Si Doña Esperanza ay buhay. Lumapit ang isang guard. Hoy! Sino ka? Ano ang ginagawa mo diyan? Tumakbo si Maya. Tumakbo siya ng mabilis, lumabas ng funeral home. Tumatakbo sa dilim ng gabi, hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog, ang kanyang isipan ay puno ng takot at desperasyon. Kinaumagahan, sinubukan niyang magsalita uli. Pumunta siya sa mga news station. Ngunit pinaalis lang siya ng mga security guards. Pumunta siya sa mga simbahan. Ngunit ang mga pari ay sinabi lang na magdasal siya at huwag manghimasok sa mga bagay na hindi niya naunawaan. Dumating ang araw ng libing. Wala ng oras. Kung hindi siya kikilos ngayon, ililibing ng buhay ang isang inosenteng tao. At hindi lang basta tao, isang babae na nakatulong sa libu-libong pamilya. Isang babae na may mabuting puso kahit na mayaman at makapangyarihan. Kaya nandito siya ngayon, nakatago sa likod ng puno ng akasya, nanginginig sa takot at determinasyon. Ang pari ay nagsimula na ng huling panalangin. Ang mga taong may hawak na pala ay naghihintay na upang simulang ibaon ang kabaong. Alam ni Maya na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Alam niyang kapag nagsalita siya, maaring hindi siya paniwalaan. Maaring itaboy siya, ipahiya, o mas malala pa. Ngunit alam din niyang kung hindi siya kikilos, siya ay mamumuhay sa habambuhay na pagsisisi. Huminga siya ng malalim. Pinigilan ang kanyang nanginginig na mga kamay. At nagsimulang maglakad palayo sa puno. Ang libu-libong mata ay nakatuon pa rin sa pari. Ang panalangin ay patuloy. Walang nakakita kay Maya habang siya ay unti-unting papalapit sa harap, dumadaan sa mga tao,
pumipilit makarating sa kabaong. At naway tanggapin mo siya sa iyong kaharian, sa walang hanggang kapayapaan. Ang pari ay patuloy sa kanyang panalangin. Maya ay nasa halos kalagitnaan na ng grupo ng mga tao. Ilang metro na lang mula sa kabaong. Ilang metro na lang mula sa katotohanan. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit patuloy siya sa paglakad. Amen. Ang pari ay natapos sa panalangin. Tumango siya sa mga taong may hawak ng pala. Nagsimula na silang dumampi sa kabaong upang ihanda itong ibaba sa lupa. At sa eksaktong sandaling iyon, tumatakbo na si Maya. Hintay, sigaw niya sa kanyang maliit ngunit determinadong boses. Ilang ulo ang lumingon. Ngunit karamihan ay hindi pa rin napapansin ang maliit na batang tumatakbo. Hintay po. Sandali lang, sigaw niya ulit, mas malakas ngayon. Mas marami nang lumingon. Murmur sa crowd. Sino ang batang ito? Ano ang gusto niya? Ang mga security guards ay nagsimulang kumilos. Sinusubukang harangin si Maya. Ngunit mabilis siya, maliit, madaling sumingi. At nang makarating siya sa harapan, halos 2 metro lang mula sa kabaong, habang ang lahat ay nakatingin na sa kanya, habang ang mga kamera ay nakatutok, habang ang pamilya Santiago ay nakatitig sa kanya na may pagtataka at galit, sumigaw si Maya ng 3 salita na babago sa lahat. Hindi siya patay. Natigil ang mundo. Ang katahimikan ay bumalot sa buong sementeryo. Libu-libong mata ay nakatitig kay Maya, ang batang 9 na taong gulang. Nag-iisang tao sa gitna ng dagat na matatandang nanlulumong tao. At sa unahan, ang mukha ni Miguel Santiago, ang panganay na anak ni Donna Esperanza, ay namutla. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Para bang lahat ng naghahanging buhay sa buong sementeryo ay sabay-sabay na huminto. Ang mga dahon ng mga puno ay tumigil sa paggalaw. Ang mga ibon ay tumahimik. Kahit ang hangin ay tila nag-atubiling humihi. Si Maya ay nakatayo sa gitna ng libu-libong tao. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig ngunit nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay diretso at determinado, kahit nahalata ang takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa kanyang lumang bag. Ang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang mga dokumento na kanyang nakolekta. Ang unang kumilos ay si Miguel Santiago. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula na sa gali. Siya ay matangkad, nasa mid-40s, naka-expensive na itim na suit. Ang kanyang mukha ay kilala sa mga business magazines at social pages. Ngunit ngayon, ang mukha na iyon ay puno ng gulat, galit, at tako. Sino ka? Sigaw niya kay Maya. Security. Alisin ninyo ang batang ito. Walang galang. Bastos. Ang 2 security guards ay lumapit kay Maya. Sinubukang hawakan ang kanyang braso. Ngunit sumigaw uli si Maya, mas malakas ngayon. Ang kanyang boses ay umabot sa buong sementeryo dahil sa microphone system na nakakabit para sa seremonya. Buhay si Donna Esperanza. Nasa koma lang siya. Hindi cardiac arrest ang nangyari sa kanya. Plano lang iyan ng mga anak niya para makuha ang mana. Sigaw ni Maya habang sinusubukan niyang kumawala sa mga security guards. Ang buong sementeryo ay sumabog sa bulungan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang mga camera crews ay mas lumapit. Ang mga reporters ay nagsimulang magsalita sa kanilang mga microphones. Ito ay hindi na simpleng libing. Ito ay naging isang skandalo. Kasinungalingan, sigaw ni Sebastian, ang pangalawang anak. Tumayo rin siya, katulad ng kanyang kuya. Batang galing sa lansangan, nag-aaksaya ng oras ng laha. Alisin ninyo yan. Ngunit may isang boses na sumingit, mas tahimik, mas mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Si Don Ricardo Santiago, ang asawa ni Donna Esperanza, ay unti-unting tumayo mula sa kanyang upuan. Ang matandang lalaki ay payat na, ang kanyang balat ay namumutla, ang kanyang mga mata ay namumula sa kakaiyak. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ngayon, isang munting pag-asa na halos namatay na. Hintay, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit narinig ng lahat. Dahil sa katahimikan na bumalot matapos ang sigaw ni Maya. Hayaan ninyong magsalita ang bata. Papa, huwag mong pakinggan yan. Maling-mali yan, sabi ni Miguel, ang galit ay halata sa kanyang boses. Sabi ko, hayaan ninyong magsalita, ulit ni Don Ricardo, ngayon ay mas malakas, mas matigas ang tono. Lumapit siya kay Maya, ang kanyang matanda at nanginginig na mga kamay ay bahagyang inuna. Halika dito, anak. Sabihin mo sa akin. Ano ang alam mo? Si Maya ay nanginig. Ang lakas ng loob na kailangan upang sumigaw kanina ay parang nabawasan. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng matandang lalaki, nakita niya ang desperasyon doon, ang pag-asa, ang pagmamahal na hindi pa naglaho,
kahit sa kabila ng kalungkutan. Lumapit si Maya, pumunta sa tabi ni Don Ricardo. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang lumang notebook na puno ng kanyang mga tala, mga petsa, mga oras, mga detalye ng lahat ng narinig at nakita niya. 3 linggo na po ang nakalilipas. Nagsimula si Maya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nasa ospital po ako, Manila General, kasama ang lola ko para sa dialysis. Napadaan po ako sa isang pribadong kwarto. Narinig ko po ang usapan ng 2 lalaki. Isang doktor at isang lalaking nakasuit. Tumigil si Maya, huminga ng malalim. Ang lahat ay nakikinig na ngayon. Kahit ang mga reporter ay tahimik, ang kanilang mga kamera ay nakatutok. Pinag-usapan po nila kung paano nila ay de-declare na patay si Donna Esperanza, kahit nabuhay pa. Sinabi po ng doktor na permanent vegetative state raw siya. Pero nandoon pa rin ang vital signs. Sinabi rin po nila na ang 2 anak ang nag-utos, si Miguel at Sebastian, para makuha na raw ang mana. 50 milyon po ang bayad sa doktor, dugtong ni Maya. Ang mukha ni Miguel ay namula. Kasinungalingan. Walang ebidensya yan. Kathang-isip lang ng batang yan. Ngunit si Maya ay nagpatuloy. Nakita ko po siya, si Donna Esperanza, sa kama ng ospital. May heartbeat pa po, may brain activity sa monitor. Tapos po, mga ilang araw pagkatapos, nabasa ko na sa dyaryo na patay na raw siya. Pero alam ko po ang totoo. Impossible, sabi ni Sebastian. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nagaanong sigurado. 5 araw po ang nakalipas. Pumunta po ako sa funeral home. Gabi na po noon. Nagtago po ako hanggang magsara. At binuksan ko po ang kabaong, sabi ni Maya, ngunit may bahid na ng luha sa kanyang mga mata ngayon. Hinawakan ko po ang lig niya. May pulso. Mahina, pero nandoon. At may hininga rin po siya. Buhay pa po siya. Buhay. Pa si Donna Esperanza. Ang buong lugar ay sumabog sa sigawan. Ang mga tao ay hindi makapaniwala. Ang mga reporters ay sabay-sabay na nagsasalita sa kanilang mga kameras. Ang mga politiko at bisita ay nag-uusap ng malakas. Si Don Ricardo ay napaupo. Ang kanyang mga kamay ay sumaklob sa kanyang mukha. Umiyak siya, ngunit hindi na lang dahil sa kalungkatan. May halong pag-asa na ngayon. Buksan ang kabaong, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Buksan ninyo. Gayon. Papa, hindi pwede, nagsimula ni Miguel. Buksan Yenji kabaong, sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa nila narinig mula sa kanya sa nakaraang mga linggo. Tumayo siya, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kung kasinungalingan ang sinasabi ng bata, makikita natin. Kung totoo, hindi na niya natapos ang pangungusap. Umiiyak siya ng malakas ngayon. Ang kanyang matanda at pagod na katawan ay nanginginig. Ang pari ay lumapit. Don Ricardo, sigurado po ba kayo? Ito ay hindi nakaraniwang proseso. Buksan, ulit ni Don Ricardo. Tumingin siya sa mga taong may hawak ng mga tools. Buksan ninyo ang kabaong. Ngayon, utos ko. Ang mga lalaki ay nagkatinginan. Tumingin sila kay Miguel, na namumula na ang mukha sa galit at takot. Tumingin sila kay Sebastian, na tahimik na lang ngunit halatang nag-aalangan. Pero sa huli, sumunod sila sa utos na matanda. Lumapit sila sa kabaong. Hinugot ang kanilang mga tools. At unti-unting binuksan ang takip ng gintong kabaong. Ang mga segundo ay parang oras. Ang mundo ay parang umiikot ng napakabagal. Si Maya ay hawak ang kamay ni Don Ricardo. Ang 2 taong may pinakamalakas na dahilan upang maniwala na may pag-asa pa. At nang bumukas ang kabaong, nakita ng lahat ang katawan ni Donna Esperanza, Villarosa Santiago. Nakasuot siya ng eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla at tahimik. Para sa karamihan ng mga tao, mukha siyang patay, walang kilos, walang reaksyon. Ngunit si Maya, na mas lumapit ngayon, nakita ang maliit ngunit mahalagang detalye. Tingnan po ninyo ang lig niya, sabi ni Maya. Makikita ninyo ang pulso. Ang pari ay lumapit, bahagya siyang nag-aalangan. Inilapit niya ang kanyang daliri sa lig ni Donna Esperanza. Ang kanyang mga mata ay lumaki. May pulso, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Mahina, pero nandito. Diyos ko. Ang buong sementeryo ay sumabog. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw, magulat, magtanong. Ang mga kamera ay mas lumapit pa. Ang reporters ay sabay-sabay na nag-report ng live updates na magpapabago sa buong bansa. Ambulansya, sigaw ni Don Ricardo. Tawagan ang ambulansya. Dalhin ninyo siya sa ospital.
Bilisan. Ang mga medical personnel na nandoon para sa emergency ay mabilis na kumilos. May dalang mga gamit, nilapitan nila si Doña Esperanza. Sinuri ang kanyang vital signs. At nakumpirma. Buhay po siya, sabi ng isang nurse. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang gula. Mahina ang vital signs, pero buhay. Paano nangyari ito? Lahat ng mata ay bumaling kay Miguel at Sebastian. Ang dalawang lalaki ay nandoon lang, namumutla, walang masabi. Si Miguel ay subukang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Si Sebastian ay unti-unting umatras, gusto na sigurong tumakas. Ngunit ang mga tao ay nakapaligid na. Ang mga security guards, hindi na ang mga bayad ng pamilya Santiago, kundi ang mga guards ng sementeryo at mga pulis na dumating dahil sa gulo, ay lumapit kina Miguel at Sebastian. Mga Ginoo, kailangan po kayong sumama sa amin para sa pag-iimbestiga, sabi ng isang senior police officer na dumating. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Miguel, despeado na ngayon. Salita lang ng batang iyon. Walang ebidensya. Ngunit isang lalaking may hawak ng briefcase ay lumapit. Isa sa mga bisita, mukhang abogado. May ebidensya, sabi niya. Ako si Atty. Mendoza, ang personal lawyer ni Donna Esperanza sa loob ng 20 taon. Ilang linggo na akong nag-iimbestiga dahil may mga hinala ako. May mga dokumento ako, mga bank transactions na nagpapakita ng malaking transfer ng pera patungo sa account ng isang Yar Villanueva na isa sa mga attending physicians ni Donna Esperanza. May kopya rin ako ng falsified death certificate na may suspetosang signatures. At mayroon akong recording ng isang conversation na nakuha ng isang concerned hospital staff. Nilabas ni Atty. Mendoza ang kanyang phone. Inindot ang isang audio file. At narinig ng lahat ang boses ni Miguel at Sebastian, nag-uusap tungkol sa plano, tungkol sa pera, tungkol sa pag-declare kay Doña Esperanza na patay upang makuha na ang kanilang mana at maiwasan ang mga kondisyon sa will. Ang mukha ni na Miguel at Sebastian ay namutla ng tuluyan. Wala ng paluso. Wala ng takas. Habang dinadalhan sa ambulansya si Doña Esperanza, si Don Ricardo ay umiyak ng malakas, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Esperanza, mahal ko. Lalaban ka. Lalaban tayo. At sa gitna ng lahat ng gulo, mga sigawan, mga kamera, mga pulis na nag-aaresto kina Miguel at Sebastian, may isang maliit na batang babae na nakatayo sa gilid. Nanginginig pa rin, ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Maya. Ang batang siyam na taong gulang mula sa Tondo. Ang batang walang kapangyarihan, walang koneksyon, walang boses sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ang batang lumaban kahit walang naniniwala. Ang batang tumayo para sa katotohanan, kahit takot na takot siya. Lumapit sa kanya si Don Ricardo. Ang matandang lalaki ay lumuhod sa harap ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay umabot upang hawakan ang mga kamay ng bata. Salamat, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Salamat, anak. Niligtas mo ang buhay ng asawa ko. Niligtas mo ang pamilya ko. Hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Si Maya ay umiling, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ko po ginawa para sa pasasalamat. Ginawa ko po kasi tama lang. Hindi po dapat itanim ng buhay ang isang tao. Hindi po dapat manalo ang masasamang tao. Niyakap ni Don Ricardo si Maya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sementeryo na dapat sana ay magiging huling hantungan ni Donna Esperanza, ngunit naging simula ng kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, umiyak ang dalawa, ang mayamang matandang lalaki at ang mahirap na batang babae. Sabay, dahil sa iba't ibang dahilan ngunit sabay na puno ng emosyon. Ang ambulansya ay umalis na, ang siren ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Sina Miguel at Sebastian ay dinala ng mga pulis. Ang kanilang mga kamay ay may posas na. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Ang kanilang mga asawa at anak ay umiiyak, nahihiya, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga reporter ay sabay-sabay na nag-report. Breaking news. Ang napakakakilakilabot na balita ngayong araw, ang libing ni Busnestecon Doña Esperanza Villarosa Santiago ay natigil ng isang 9 na taong gulang na bata na nag-reveal na buhay pa ang supposed to be dead na bilyonarya. Ang 2 anak ay inaresto dahil sa attempted murder at conspiracy. Ito ay isang kwentong parang pelikula, ngunit totoo, at nangyayari ngayon dito sa Manila Memorial Park. Sa mga susunod na oras, ang balita ay kumalat sa buong bansa. Ang social media ay sumabog. Ang mga tao ay nagpupuri kay Maya, ang batang bayani na tumayo para sa katotohanan. Ang #Justice for Donna Esperanza at #MayaTheHero ay naging trending sa lahat ng platforms.
Ngunit si Maya, pagkatapos ng lahat, gusto lang umuwi. Gusto lang niyang makita ang kanyang lola, magpahinga, at subukang unawain ang lahat ng nangyari. Ngunit bago siya makaalis, lumapit sa kanya si Attorney Mendoza. Maya, tama ba? Ganyan ang pangalan mo. Tumango si Maya. Gusto kong malaman mo, sabi ng attorney, na dahil sa iyong ginawa ngayong araw, hindi lang si Doña Esperanza ang niligtas mo. Niligtas mo rin ang libu-libong empleyado ng kanyang mga kumpanya, ang libu-libong pamilyang umaasa sa kanyang mga charity programs. At higit sa lahat, niligtas mo ang katotohanan. Maraming salamat. Si Maya ay ngumiti ng bahagya. Ang kanyang pagod at takot ay unti-unting nagiging relief. Mabuti po kung naging makahulugan ang ginawa ko. Takot na takot to ako kanina. Pero ginawa mo pa rin, sabi ni Attorney Mendoza. Iyon ang kahulugan ng tunay na tapang. At habang umuwi si Maya ng hapon na iyon, sakay ng jeep pabalik sa Tondo, hawak ang kanyang lumang bag, ang kanyang isipan ay puno pa rin ng mga nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi pa rin niya matanto kung gaano kalaki ang nabago niya ngayong araw. Ngunit sa ospital, sa emergency room kung saan dinala si Doña Esperanza, may mas malalaking pagbabago pa ang naganap. Ang mga doktor, ang mga tunay na doktor, hindi ang mga korop, ay nagsimulang gumamo. At habang sinusuri nila ang kondisyon ng matanda, natuklasan nila na ang diagnosis ng permanent vegetative state ay mali. Si Doña Esperanza ay nasa medically induced coma lang, na sinadya ng korop na doktor upang magmukhang walang pag-asa. At nang magsimulang alisin ang mga gamot na nagpapanatili sa kanya sa koma, may mga unti-unting pagbabago. Paggalaw ng mga daliri, pagtaas-baba ng dibdib ng mas regular, paggalaw ng mga mata sa ilalim ng nakapikit na mga taluka. Si Don Ricardo ay nandoon, hindi umaalis sa tabi ng kanyang asawa. Hawak niya ang kamay ni Doña Esperanza, nanalangin, umaasa. At sa ikatlong anak, si Rafael, na nakarating na mula sa ibang bansa nang marinig ang balita, ay nandoon din. Umiyak siya, hindi makapaniwala na ang kanyang mga kuya ay kayang gawin ang ganitong kasama sa kanilang sariling ina. Lalaban siya, Papa, sabi ni Rafael. Si Mama ay fighter. Lagi niyang sinasabi sa atin noon. Lalaban siya. At sa kalaunan, sa mga oras na lumipas, may mga senyas na si Doña Esperanza ay talagang lumalaban. Lumalaban upang bumalik. Lumalaban upang mabuhay. Ngunit ang kwentong ito ay hindi pa tapos. May mas malalim pang sekreto. May mas malaking katotohanan pa na maghihintay upang mabunyag. At lahat ay magsisimula sa isang simpleng tanong na itatanong ni Maya kinabukasan, nang bumalik siya sa ospital upang bisitahin si Doña Esperanza. Isang tanong na magbubukas ng mga pinto na matagal nang nakasara. Isang tanong tungkol sa kung bakit si Maya, isang batang galing sa Tondo na walang koneksyon sa pamilya Santiago, ay tila may malalim na dahilan upang ipaglaban ng ganoon kalaki ang buhay ni Doña Esperanza. Isang sekreto mula sa nakaraan. Isang koneksyon na hindi inaasahan. Isang katotohanan na magpapabago ng lahat. 3 araw ang lumipas matapos ang pinakakakaibang libing na nasaksihan ng buong bansa. 3 araw na puno ng balita, investigasyon, at pag-asa. At sa ikatlong araw na iyon, bumalik si Maya sa ospital, hindi para sa dialysis ng kanyang lola, kundi upang bisitahin ang babaeng kanyang niligtas. Nang makarating si Maya sa pribadong kwarto ni Doña Esperanza sa intensive care unit, nagula siya sa dami ng mga tao sa labas, mga security guards, mga reporters na naghihintay ng updates, mga empleyado ng mga kumpanya ni Doña Esperanza na nagdadala ng mga bulaklak at cards. Ngunit nang makita nila si Maya, ang batang naging bayani ng buong bansa, yumukod sila ng may paggalang. Si Maya, tama ba? Tanong ng isang guard. Nang tumango si Maya, binuksan niya ang pinto. Naghihintay si Don Ricardo sa iyo. Sinabi niyang kung darating ka, papasukin ka agad. Pumasok si Maya, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Doña Esperanza, na nakahiga pa rin sa hospital bed. Ngunit ang pagkakaiba ngayon ay kitang-kita na. May kulay na ang kanyang mukha. Ang mga monitor ay nagpapakita ng mas malakas na vital signs. At ang pinakaimportante, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas na, gumagalaw, sinusubukang mag-focus. Si Don Ricardo ay nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Nang makita niya si Maya, tumayo siya at lumapit. Maya, anak, sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Salamat sa pagbalik mo. May gusto akong sabihin sa iyo. May gusto kaming sabihin. Lumapit si Maya, bahagya siyang nag-aalangan. Nang makarating siya sa tabi ng kama, tumingin siya kay Doña Esperanza. At sa kanyang gulat, ang matanda ay nakatingin sa kanya.
Ang mga mata ay malabo pa, mahina pa, ngunit nandoon ang pagiging buhay. Nandoon ang kamalayan. Maya, bulong ni Donna Esperanza. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, napakahina, ngunit nandoon. Napasigaw si Maya sa tuwa at gula. Nagsasalita na po siya. Ngumiti si Don Ricardo. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Simula kagabi, unti-unti. Ang mga doktor ay sinasabi na kahanga-hanga ang recovery niya. Milagro, sabi nila. Ngunit alam natin kung sino ang tunay na dahilan. Tumingin siya kay Maya na may pagmamahal at pasasalamat. Ngunit, patuloy ni Don Ricardo, bago pa man nangyari ang lahat ng ito, may kwento akong dapat sabihin sa iyo. Kwento tungkol sa kung bakit kakilala ni Esperanza. Tungkol sa kung bakit, nung narinig ko ang pangalan mo at nakita kita kaninang umaga sa records, hindi ako nagulat na ikaw ang tumulong sa amin. Naupo si Don Ricardo, hinila ang isang upuan para kay Maya. Umupo ka, anak. Makinig ka. At nagsimula siyang magkwento. 10 taon na ang nakalilipas. Buntis ang isang batang babae na empleyado sa isa sa mga factory namin. 18 lang siya noon, walang asawa, walang pamilya maliban sa kanyang ina na may sakit. Nang malaman ng kanyang supervisor na buntis siya, sinubukan nilang paalisin siya. Sinabi nilang kahihiyan siya sa kumpanya. Ngunit nakarating ang balita kay Esperanza. Huminto si Don Ricardo, tumingin sa kanyang asawa na nakikinig din. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Si Esperanza, patuloy ni Don Ricardo, ay personal na pumunta sa factory. Kinausap ang babae. At hindi lang siya pinalayas, binigyan pa siya ng tulong. Binayaran niya ang lahat ng hospital bills nung ipinanganak ang bata. Binigyan ng scholarship fund. At higit sa lahat, tumulong sa inang may sakit, binayaran ang mga gamot, ang dialysis, lahat. Ang puso ni Maya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Hindi siya makahinga. Hindi maaring. Ang pangalan ng babae, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Maya, ay Ana Reyes. At ang ipinanganak niyang baby girl, na pinangalanan niyang Maya, ay ikaw. Ang mundo ni Maya ay tumigil. Parang may bumubulong sa kanyang mga tainga. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Ako, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Mama. Tumango si Don Ricardo. Ang iyong ina ay namatay taon matapos kang ipanganak, dahil sa komplikasyon. Ngunit bago siya namatay, personal siyang kinausap ni Esperanza. Nangako si Esperanza na alagaan ka, na tutulong sa inyo ng lola mo. At tinupad niya iyon. Sa nakaang 9 na taon, ang scholarship mo, ang tuition sa school, ang mga gamot ng lola mo, ang dialysis, lahat, galing sa scholarship fund na ginawa ni Esperanza para sa iyo. Hindi napigilan ni Maya ang kanyang luha. Tumulo ang mga ito ng malakas, bumuhos na parang ulan. Lahat ng mga taon, akala niya ay scholarship lang mula sa isang anonymous donor. Hindi niya alam. Hindi niya inakala. Ngunit, patuloy ni Don Ricardo, nang magkasakit si Esperanza, ng mga anak naming 2, sina Miguel at Sebastian, ay magsimulang planuhin ang masama, tumigil ang mga pondo. Ginawa nilang freeze ang lahat ng charity accounts ni Esperanza, para daw sa transition period. Kaya siguro napansin mo, ang mga nakaraang buwan, nahihirapan na kayo ng lola mo sa pagbabayad ng ospital. Tumango si Maya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Napansin niya. Kaya nga desperado na sila. Kaya nga nag-aalala ang kanyang lola. At ngayon naiintindihan ko, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, kung bakit kahit takot ka, kahit walang naniniwala sa iyo, ipinagpatuloy mo pa rin ang paglaban para kay Esperanza. Hindi dahil kilala mo siya. Hindi dahil mayaman siya. Kundi dahil sa puso mo, alam mo kung sino ang tama at kung sino ang mali. Alam mo kung ano ang nararapa. At iyon ang pinakaimportanteng aral na itinuro ni Esperanza sa lahat ng mga taong tinulungan niya. Lumapit si Maya sa kama. Ang kanyang maliit na kamay ay umabot upang hawakan ang kamay ni Doña Esperanza. Ang matanda ay ngumiti, mahina ngunit totoo. Salamat, bulong ni Doña Esperanza. Salamat, Maya. Niligtas mo ako. Umiling si Maya, ang kanyang mga luha ay patak ng patak sa kumo. Hindi po. Kayo po ang nagligtas sa akin. Sa akin at kay Lola. Kayo po ang dahilan kung bakit nabuhay kami ng maayos sa nakaraang mga taon. Kayo po ang dahilan kung bakit nakakakain kami, nakakapag-aral ako. Ginawa ko lang po ang tama. Ginawa ko lang po ang dapat. Mabuting bata, bulong ni Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nagsasara na, pagod na pero payapa.
Mabuting puso. Sa mga sumunod na linggo, ang recovery ni Donna Esperanza ay patuloy na umunlad. Ang mga doktor ay talagang tinatawag itong milagro. Mula sa pagiging permanently vegetative na diagnose ng corrupt na doktor, naging fully conscious na si Donna Esperanza. Magsalita na siya, kahit mahina pa. Makagalaw na ang kanyang mga kamay at paa. At ang pinakaimportante, bumalik na ang kanyang kamalayan, ang kanyang memorya, ang kanyang malakas na kalooban. Ang kaso laban kina Miguel at Sebastian ay mabilis na nag-progress. May mga ebidensya, ang audio recording, ang bank transactions, ang testimonya ng mga hospital staff, at ang pinakamahalaga, ang testimonya ni Donna Esperanza mismo nang magkaroon na siya ng lakas na magsalita. Ang dalawa ay nag-face ng attempted murder, conspiracy, fraud, at marami pang ibang kaso. Ang kanilang mga abogado ay sinubukang mag-bail out. Ngunit dahil sa severity ng crime at sa public outcry, denied ang kanilang mga petitions. Nakulong sila habang naghihintay ng trial. At si Yar Villanueva, ang korot na doktor, ay inaresto rin, kasama ang ilang iba pang accomplice sa ospital. Ang kanyang medical license ay revoked. Ang kanyang buong career ay nawasak dahil sa pagnanasa sa pera. Samantala, si Maya ay bumalik sa kanyang normal na buhay, sa paaralan, sa pag-aalaga sa kanyang lola. Ngunit hindi na iyon ang dating normal. Ang buong bansa ay kilala na siya. Ang media ay tumatawag sa kanya ng The 9-Year-Old Hero. Maraming tao ang nag-offer ng tulong, ng scholarship, ng mga regalo. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari isang buwan matapos ang insidente. Isang hapon, may kumatok sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Nang buksan ni Lola Dolor ang pinto, gulat na gulat siya sa nakita. Si Don Ricardo Santiago, kasama ang kanyang staff, at nakasakay sa wheelchair, si Donna Esperanza, mas payat ngunit gising na gising, buhay na buhay. Donna Esperanza, sigaw ni Lola Dolor, halos hindi makapaniwala. Lumuhod siya, sumubukang yumukod, ngunit pinigilan siya ni Donna Esperanza. Hindi, Dolor, sabi ni Donna Esperanza. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, mas malinaw. Tayo ay magkaibigan. Tayo ay pamilya. Hindi kailangang yumukod. Pumasok sila. At sa loob ng maliit na bahay, sa simpleng sala na may lumang sofa at maliit na tea, nagkaroon ng isang mahalagang usapan. Maya, sabi ni Donna Esperanza, nakatingin sa batang nakaupo sa kanyang tabi. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang sa pagsagi sa buhay ko, kundi sa pagpapaalala sa akin kung bakit ako nabuhay. Ang purpose ko, ang mission ko. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Maraming taon na akong businesswoman. Nag-focus sa pera, sa negosyo, sa paggawa ng mas maraming yaman. At sa proseso, nakalimutan kong ang tunay na kayamanan ay ang mga taong naalagaan mo, ang mga buhay na iyong nabago. Kaya ngayon, patuloy niya, gusto kong gumawa ng desisyon. Ang lahat ng aking mga charity programs na na-freeze ng mga anak ko, bubuhayin ko uli. Mas malaki pa. Mas marami pang matutulungan. At ikaw, Maya, kung papayag ka, gusto kitang maging ambasador ng charity programs ko. Ang mukha ng aking foundation. Upang ipakita sa mundo na kahit ang pinakabata, kahit ang pinakamaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang mundo kung may tapang at may mabuting puso. Ang mata ni Maya ay lumaki. Ako po. Pero bata pa lang po ako. Hindi ko po alam kung paano. Kaya nga, sabi ni Donna Esperanza, ngumiti. Dahil bata ka pa lang, pero ginawa mo na ang imposible. Isipin mo kung ano pang magagawa mo habang lumalaki ka, habang natututo ka. Ikaw, Maya, ay hindi lang nag-save ng buhay ko. Nag-inspire ka sa buong bansa. Ipinakita mo na ang katotohanan at kabutihan ay mas malakas pa sa pera at kapangyarihan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng maliit na bahay sa Tondo, habang ang lola ni Maya ay umiyak sa tuwa, habang si Don Ricardo ay nakangiti na may pagmamahal, habang si Doña Esperanza ay nakahawak sa kamay ng batang nagligtas sa kanya, naganap ang isang bagong simula. Hindi lang para kay Maya. Hindi lang para kay Doña Esperanza. Kundi para sa libu-libong tao na matutulungan nila sa mga darating na taon. 6 na buwan ang lumipas. Ang trial ni na Miguel at Sebastian ay natapos. Guilty sa lahat ng charges. 10 taon sa prison para sa bawat isa. Ang kanilang mga pamilya ay nahiya, ngunit si Doña Esperanza, kahit nasaktan, ay nagpromise na alagaan pa rin ang kanyang mga apo, ang mga anak ni na Miguel at Sebastian, dahil kahit na ang mga ama nila ay gumawa ng kasalanan, ang mga bata ay inosente. Si Rafael, ang bunso, ang naging successor sa lahat ng negosyo. At sa ilalim ng kanyang pamamahala,
kasama ang payo ng kanyang ina na tuluyan ng gumaling, ang kumpanya ay mas lalo pang lumago. Ngunit ngayong focused na sa ethical practices at corporate social responsibility. Ang Charity Foundation ni Donna Esperanza ay naging isa sa pinakamalaki sa bansa. Tumutulong sa libu-libong pamilya, scholarships, medical assistance, livelihood programs. At ang mukha ng foundation ay si Maya, ang batang 9 na taong gulang na naging 10, na patuloy na nag-aaral, patuloy na lumalaki, ngunit hindi nakakalimot kung saan siya nanggaling at kung ano ang kanyang purpose. Si Lola Dolor ay nakakakuha na ng regular at free dialysis sa isang bagong medical facility na binuo ng foundation ni Donna Esperanza. Healthy na siya, mas masaya, at sobrang proud sa kanyang apo. At si Maya, sa kanyang ika-10 kaarawan, ay may special na bisita. Sa isang simpleng party sa kanilang bahay, mas malaki na ngayon dahil tinulungan sila ni Donna Esperanza na lumipat sa mas maayos na lugar. Pero hindi masyadong malaki dahil gusto pa rin ni Maya ng simple lang. Dumating si Donna Esperanza kasama si Don Ricardo. "Happy birthday, Maya," sabi ni Donna Esperanza. Nag-abot ng isang maliit na box. Binuksan ni Maya. Sa loob ay isang medal, ginto, may nakaukit na mga salita. Para sa tapang, katotohanan, at kabutihan. Para kay Maya, ang batang nagligtas ng buhay at nag-inspire ng bansa. "Ito," sabi ni Donna Esperanza, "ay gawa ko mismo. Hindi binili. Ginawa ko sa aking mga kamay. Upang palaging maalala mo na ang pinakaimportanteng yaman sa mundo ay hindi ginto o pilak, kundi ang tapang na gawin ang tama kahit takot ka. Ang determinasyon na ipaglaban ang katotohanan kahit walang naniniwala. At ang kabutihang loob na tumulong kahit wala kang makukuha kapalit." Niyakap ni Maya si Donna Esperanza. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit masayang luha ngayong beses. "Salamat po," bulong niya. "Salamat sa lahat." "Hindi, anak," sabi ni Donna Esperanza. "Ako ang dapat magpasalamat. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At ipinaalala mo sa akin kung ano ang tunay na importante. Ikaw ang nag-save sa akin. Hindi lang sa kamatayan, kundi sa pagkalimot ng aking tunay na purpose." At sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas na Manila, habang ang simpleng party ay patuloy na may tawanan at saya, may dalawang buhay na magpakailanman ay magkakonekta. Ang bilyonaryong babae, na halos inilibing ng buhay, ngunit nabigyan ng pangalawang pagkakataon. At ang 9 na taong gulang na batang babae, na walang kapangyarihan, ngunit may pinakamalakas na tapang. Dalawang buhay na nagpapaalala sa mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pera o posisyon, kundi sa tapang na gawin ang tama, sa determinasyon na ipaglaban ang katotohanan, at sa kabutihang loob na tumulong kahit walang kapalit. 3 salita lang ang kailangan ni Maya upang baguhin ang lahat. Hindi siya patay. 3 salita na nag-save ng buhay. 3 salita na nag-inspire ng bansa. 3 salita na nagpatunay na kahit ang pinakamaliit na boses ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. At habang nakatingin si Maya sa langit ng gabing iyon, hawak ang medalya, katabi ang kanyang lola at ang pamilya Santiago na naging pangalawang pamilya niya, ngumiti siya. Dahil alam niya ngayon na ang bawat tao, gaano man kaliit, gaano man kahirap, gaano man walang kapangyarihan sa mata ng mundo, ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Kailangan lang ng tapang. Kailangan lang ng katotohanan. Kailangan lang ng mabuting puso. At 3 salita na kayang baguhin ang lahat. Salamat sa pagbabasa ng kwentong ito. Sana ay nag-inspire ito sa inyo na laging ipaglaban ang katotohanan at gawin ang tama, kahit gaano pa kahirap. Ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng tama kahit takot ka. Tandaan, kahit sino ka man, gaano ka man kaliit sa paningin ng mundo, mayroon kang kapangyarihang gumawa ng pagbabago. Kailangan mo lang ng tapang na kumilos.